Minamahal, tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. Manalangin po tayo sa ating dakilang Diyos. Dakilang magpalang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo ay pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa unang pananalangin at pagluhod, na pong dearly beloved and honorable evangelist, Waldis Almeida, ang ngayon po minamahal kagalang-galang na pastor. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, O Diyos, sa araw na ito, na minsanan pa, dinako mo po kaming ligtas sa lugar na ito, upang purihin at sambahin namin ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Sa pag-aral po, lang iyong mga salita, O Diyos. Bago po lahat, patawaran mo kami. Samahan mo pong iyong lingkod na sagana kin wala kang magagawa. Ikaw lang maglagay ng mga tamang salita sa aking bigo, Diyos. Magbukas ang pangunawa, magpatibay po ng pananampalataya ng iyong mga anak at tayo po nga sinasaway mga hadlang pagalilangan, maggawa ng kaaway, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. The highest praise, glory, thanksgiving belongs to our loving God and Savior, there's Jesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, Waldis Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to his beloved children. And we always remember and treasure the blessed memories and teachings of our beloved son pastor, Lina C. Almeida. And to all of you, beloved co-workers, beloved co-preachers, to our beloved preacher, Brother Charles Merciales, and to all of the beloved elders, at sa lahat po na ginagamit ang mahal na Panginoon sa kanya pong banal na gawain. Sa inyo pong lahat, minamahal po na mga kapatiran, sampu ng lahat ng mga antabay ng ating gawain sa magitan ng Facebook Live. At sa ating mga bisita, welcome po sa ating banal na gawain dito po sa San Fernando City, La Union. At sa inyo pong lahat ang narito, magandang hapon po. Amen? At pwede ba nating lakasan yung ating palakpak, minamahal? Everybody say, praise the Lord. At minamahal, alam niyo po ba, na tayo po ay 1 taon na po, magmula nang tayo po ay lumipat sa lugar nito. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At ako rin po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Way back, 33 years ago, minamahal, June 2, 1991, ito po yung time na ako po ay nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa kabagan po ng ating dakilang Diyos, sa prayer po ng ating mga pastor, sa loob ng 33 years na ako po ay naging Kristiyano, minamahal, kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon. At ginamit po tayo sa ating dakilang sa gawain ng mahal na Panginoon, bagamat hindi po tayo karapat-dapat. Palakpakan po muna natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Alam niyo ba, 2 beses po ako nagpabautismo. Lalo ko po ay nagpabautismo, manamahal, ako po ay yung aking pangalan noon sa birth certificate ay Jojo. Dahil nung ako po ay manamahal penalista, yung pong nagpunta po doon sa munisipyo, yung aking palayaw, yung penalista. Kaya nung aking pong tignan, yung aking birth certificate, Jojo. Ako po binautismuhan ng Joel, minamahal. Kaya sabi ko, mukhang hindi yata okay. At napakinggan ko po, minamahal, isa pong prayer warrior na nagkaroon siya ng vision na kung ano ang pangalan na nabautismuhan ka, yun ang pangalan mo sa langit. Kaya hindi po pwede na nabautismuhan ka sa iyong alias o yung ano man tawag doon? Palayaw. Hindi ka pwedeng babautismuhan sa palayaw mo.
kinakailangan babautismo ka mismo sa tunay na pangalan mo. Kaya ang ginawa ko po, mahal, nilakad ko po yung aking birth certificate at June 2 rin, nagpabautismo uli ako. Kaya June 2 talaga yung aking araw ng baptism in the name of Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Faith that God will look upon. Ang pananampalatayang titignan ng Diyos. Makapag-amen po ba tayo? Everybody say, praise the Lord. Lahat na may pananampalataya magsabi ng praise the Lord. And what is faith? Ang pananampalataya ay paniniwala na mayroon pong Diyos at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na sinasampalatayahan mo. Kaya kapag sinabing pananampalataya, ito po ay paniniwala na may kasamang pagtitiwala sa Diyos. Pananampalataya at pagtitiwala equals pananampalataya. Ngayon, manamahal, sabi po ng Luke chapter 18, verse 8, basahin po natin, manamahal. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, versikulo 8. Amen. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayong may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Minamahal, sa muling pagbabalik po ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ano ang hahanapin ng Panginoon? Walang iba kundi ang ating pananampalataya. Makapag-amen po ba tayo? Everybody say, Amen. Sinabi ng Diyos, minamahal, mismong sa bibig ng mahal na Panginoon galing po itong word na to. Ang hanapin daw po ng mahal na Panginoon, sa katunayan, ang salita po doon ay makakasumpong. Anong ibig sabihin makakasumpong? Ibig sabihin, hindi lang niya titignan. Kundi, minamahal, sisiyasatin niya ng husto. Kaya ang ibig po sabihin nito, minamahal, ang mahal na Panginoon, isi-search niya ng gusto ang iyong sarili kung ikaw ay mayroon pong pananampalataya o wala. At sa panong ito, makikita po natin yung mga tanda ng muling pagbabalik po ng Diyos. Sabagay, hindi na po natin siguro isa-isahin. Tayo naman po ay mga namulat na sa pangaral ng salita po ng Diyos. Na ito po nangyari sa ating kapanahunan, minamahal. Ito po ay tanda ng muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Naman kahit tingnan niyo po yung mga nangyari sa mundo, maging sa Pilipinas. Maalala niyo po, bakit ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Sapagkat sa panahon na yon, ang mga tao po'y masama. Namumuhay sila sa pagkikiyapid, ng Pangulo niya, paggawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Sa ating kapanuhunan ngayon, sa House of Representatives, minamahal, naaprobahan na po yung tinatawag na divorce bill. Can you imagine? Naman kapag yan ay pumasa pa sa Senado at mapirmahan ng Presidente ng Pilipinas na walang maging hadlang, anong mangyayari sa Pilipinas? Yung dating Christian nation, baka hindi na masasabing Christian nation pa. Makapag-amen po ba tayo? Pero naniniwala tayo na habang nandito ang tunay na propeta ng Diyos, hindi pa hintulutan ng mahal na Panginoon mangyari ang mga bagay na ito. Amen? Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya sinasabi ng mahal na Panginoon, minamahal, para ito sa mga Kristiyano. Kung darating kaya ang mahal na Panginoon, makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa iyo?
Yung bang pananampalataya na noon nakita ng Diyos sa iyo na ikaw ay maglingkod sa mahal na Panginoon, ganyan pa rin ba ang pananampalatayang makikita niya kapag siya'y muling babalik? Yung klase kaya ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, na nakita ng Diyos noon, na kung paano pinagpala ka ng mahal na Panginoon, sa muling pagbabalik kaya ng Diyos, ganun pa rin ang klase ng paglilingkod na makikita niya sa iyo. Ang sabi ng Biblia, Revelation chapter 21, verse 8, basahin po natin. Dito sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, talatay 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Purihin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Doon sa mga walang pananampalataya, minamahal, anong sabi ng Biblia? Ang kalapong kahinatnan ay dagat-dagatang apoy. Tandaan niyo po ang salita, dagat-dagatang apoy. Hindi po sinabing impyerno. Iba yung impyerno, iba yung dagat-dagatang apoy. Kapag ang tao po ay namatay na hindi naglilingkod sa Diyos, anuman ang kalagayan niya sa buhay, anumang paraan na siya po ay bawian ng buhay, pagpikit ng mata niya, impyerno siya. Sino ang pupunta sa dagat-dagatang apoy? Sino po, manamahal? Sila po yung mga Kristiyano na nawala ang pananampalataya sa Diyos. Ang impyerno, mayroon pa siyang apoy, mayroon pa siyang lupa. Pero ang dagat-dagatang apoy, katulad ng salitang dagat-dagatang, wala na pong lupa. At ang sabi rito, forever and ever, magpasawalang hanggan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dito sa Pilipinas, ang pinakamataas na index sa temperature ay 55 degrees Celsius. Napakainit. Maraming sumisigaw, sobrang init. Ang iba po, minamahal, naapektuhan sa grabing init. Nagkakasakit. Pati nga kabataan, nagkakasakit sila. Gano'ng kainit ang panahon. Pero tandaan nyo, yung init na ito, wala pa ito sa kalingkingan. Na kapag ang tao po'y mapunta si impyerno, lalo't higit sa dagat-dagatang apoy. Kaya, anong sabi ng Biblia? Kinakailangan masumpungan tayo ng Diyos na mayroon pong pananampalataya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord! At anong klase ng pananampalataya ang dapat makita ng Diyos sa atin? Manamahal, sabi po ng James chapter 2 verse 14 at verse 17. Basahin po natin, minamahal. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 14, at tayo po ibababa sa versikulo 17. Amen. Sa 14, anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Baba po tayo sa versikulo 17. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Faith without work is dead. Manantandaan niyo po faith, may pananampalataya ka. Pero walang gawa, it is dead. Ibig sabihin, hindi mo siya mapapakanibangan. 0%. Kung dumating ang mahal na Panginoon at titignan niya ang iyong pananampalataya at 0% ka, anong ibig sabihin nun? Naghihintay na sa iyo yung dagat-dagatang apoy. Kasi ang titiyakin ng Diyos ay walang iba kundi ang iyong pananampalataya na dapat mayroong gawa.
Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Minamansambayan po ng Castro, sila po ay nasave sa ating gawain sa magitan po ng radio program. Yung kanapong apo, na mayroon pong sakit sa puso, naman dinala sa kanilang pastor. Ang sabi ng kanilang pastor, ipag-pray natin. Pagkatapos, dalhin nyo sa ospital. Gumastos sila ng 11,000. Pag uwi, may sakit pa rin. Namahal, tayo po ay nagkaroon ng gawain sa radio program. Yung lola ng batang yaon, maroon silang transistor radio kasi nasa bundok sila. Ang kanya pong purpose, kanya binuksan ng radyo para makinig ng drama. Wala na pala ng drama. Yung pala, manamahal, gawain na pala ng mahal na Panginoon. Noong panahon na yun, manamahal, sabi po ng preacher ng ngalan sa radyo, ipatong ang kamay sa may sakit, gagaling. Yung lola may sakit pala. Pinatong ang kamay, gumaling. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon, manamahal, dahil gumaling, minamahal, yung lola, naman sila po ay nag-invite ng mga worker at pumunta po sa bahay nila. Ang sabi ng mga worker, nag-Bible study sa kanilang lugar, minamahal, magpabautismo kayo lahat sa pangalan ni Jesus. Nagpabautismo sila. Pati yung bata, nagpabautismo. The next day, napansin nila, yung bata na dati hindi mo makinta na minamahal, talagang hinang-hina siya. After baptism, minamahal, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Iyan ang tinatawag ng Biblia, faith with work. Pananampalatayang may kasamang gawa. Sa John chapter 4, verse 46 up to 52, mayroon pong isang mahal na tao na ang kanyang anak ay mayroon pong sakit sa Capernaum. At ang taong ito, minamahal, nabalitaan niya ang patungkol sa mahal na Panginoon. Ano po ang ginawa niya? Basahin natin. Dito sa aklat ng 1 Kabanataya 4, ang talataya 46 hanggang 52. Naparoon ngang muli siya sa Kana ng Galilea, na dooy kanyang pinapaging alak ang tubig, at naroroon ang isang mahal na tao na ang kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Capernaum. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula sa Judea, ay naparoon siya sa kanya at ipinamanhik sa kanya na siya'y lumusong at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya'y naghihingalo. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo'y mga kakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Ang mahal na tao ay nagsabi sa kanya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, yumaon ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo. Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinalita sa kanya ni Jesus at siya'y yumaon sa kanyang lakad. At samantalang siya'y lumulusong ay sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nagsasabi na ang kanyang anak ay buhay. Itinanong nga niya sa kanila ang oras nang siya'y pasimulan ng paggaling, at sa kanya nga'y kanilang sinabi, kahapon ng 7 oras, inibsan siya ng lagnat. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Minamahal yung pong mahal na tao, nobleman. Yung kanyang anak naghihingalo. Anong ibig sabihin ng naghihingalo? Anytime pwede siyang mamatay. Ang problema, minamahal, mga kapatid, sila po ay nasa Capernaum. Ang mahal na Panginoon nandun siya sa Gaana. Sapagkat doon po naghimala ang mahal na Panginoon. Ang tubig ay ginawang alak ng ating dakilang Diyos. Ngayon, minamahal, sa panahon ngayon, hindi pa naman uso yung sakyan katulad ngayon na ang bibilis sa mga kotse. Dahil sa po ay nobleman, pwede naman niyang bilhin siguro yun kung mayroon.
Minamahal, pero sa panahon yun, wala. Kaya ibig sabihin, maglalakad po siya. Na ang kanyang pong anak, minamahal na lalaki, ay naghihingalo. Kung ikaw ay lalagay sa kalagayan po ng mahal na taong ito, iiwanan mo ba ang iyong anak na naghihingalo? Siguro hindi. Pero itong minamahal, mahal na tao na ito minamahal, siya po'y naniwala na kapag siya'y nakalapit sa mahal na Panginoon at madala niya ang mahal na Panginoon upang ipanalangin ang kanyang anak, gagaling ang kanyang anak. Everybody say, praise the Lord. At siya nga'y lumapit sa Panginoon. At pinakiusapan niya ang ating dakilang Diyos, minamahal, na siya po ay sumama sa Kanya upang may pag-pray ang kanyang anak. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, sa oras na ito, gumaling na ang iyong anak. Yung mahal na tao na yun, minamahal, siya po'y nanampalataya sa Diyos. Bakit, minamahal? Unang-una, magbabiyahe uli siya. Maglalakad uli siya. Minamahal, upang tignan ang kanyang anak kung siya po'y magaling na o hindi. Pero habang siya po ay malapit na sa kalapong tahanan, sinasalubong siya ng kanyang mga alipin o alila at sinasabi sa kanya, ang iyong anak ay magaling na. Amen? At tinanong mo na mahal na tao na ito kung anong oras gumaling ang kanyang anak. Ang sabi ng mga alila niya, sa oras na may kapito. Yung oras na yun din ang oras na sa po ay nasa harapan ng Panginoon at sinasabi ng Diyos, ang iyong anak ay magaling na. Faith with work can do everything, even the impossible. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang pananampalataya, minamahal, na marumpong gawa, minamahal. Ang sabi ng Biblia ay makakagawa ng mga bagay na imposible. Makapag-amen po ba tayo? Minamahal kapatiran natin sa dako ng Amerika, nagkasakit. Bali siyang laban sa Pilipinas. Yung kanyang laban sa Pilipinas, lumapit sa mga pastor, ating beloved Sir Linda Tolentino. Ang sabi niya, mga pastor, ang aking anak na nasa Amerika, naghihingalo, anytime pwede siyang mamatay. Ipanalangin niyo po siya. Minamahal, manalangin ang ating mga pastor. Mga kapatid, after 3 days, manang tumawag yung kapatiran na nasa Pilipinas at tinawagan niya yung kanyang loved ones doon sa Amerika. Kinumusta niya yung kanyang anak, Sir Linda. Alam niyo po kung sinong sumagot? Mismong si Sir Linda mismo ang sumagot. Ibig sabihin, pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Ngayon, manamahal, nagtaka siya. Manamahal, sa himala ng Diyos. Tinanong niya, ano bang nangyari? Sabi niya, alam mo, sabi niya, yung aking beloved husband, ni minsan hindi nakadalo sa gawain ng Diyos. Ni hindi niya nakita kung paano tayo mag-praise and worship sa Diyos. Manalangin sa may makaramdaman. Bakit? Ang sabi ng aking beloved husband, inilalagay niya ang kanyang kamay sa aking ulo at nililehans niya ako. Pagkalehans niya sa akin, gumaling ako. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, nag-work ang kanyang pananampalataya. Everybody say, amen. Ating beloved Brother Raymond Ferrer, manamahal, siya po ay nagkaroon ng maraming gallstone. Siya po ay nagpakonsulta sa doktor.
At ang sabi ng doktor, within 24 hours, kung hindi ka maoperahan, mamamatay ka. Pero yung kapatid natin yun, minamahal, nagpa-counsel sa mga worker at ang sabi nagsabi sa kanya, mag-ayuno po kayo, brother. Nagpasting po siya. At habang siya nagpa-fasting, unti-unti, lumalabas yung mga gallstone niya. Ang daming lumalabas, minamahal, hanggang totally mawala lahat ng mga gallstone niya. Pinalabas ng mahal na Panginoon. Yan ang pananampalatayang marumpong kalakip na gawa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Tama sa palang ito, na mahal, mahirap pong magkasakit. Makapag-amen po ba tayo? Mahirap ding magpadoktor. Amen. Iilan lang yung lumalabas na normal galing sa ospital. Pero kapag ikaw ay pumunta sa gawain ng Diyos, pagpunta mo rito may sakit ka, lambons mo may sakit, pag minamahal, pag uwi mo sa iyong tahanan, unti-unti, pinapagaling ka ng mahal na Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos ay great healer. Ang mahal na Panginoon ay Diyos na makapangyarihan, nagpapagaling. Minamahal, kayo po, mga kapatiran, pwede nyo bang itaas ang inyong mga kamay, lahat ang pinagaling ng mahal na Panginoon? Ayan, tingnan nyo, mga baguhan. Lahat po sila nagtataas ng kamay. Makapag-amen po ba tayo? Ibig sabihin, pinagaling sila ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Sa banal na kasulatan sa Acts chapter 2, verse 46. O dito po sa 44 up to 47, basahin natin, mga mahal. Sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 44 hanggang 47. Amen. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila ay nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, ay nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, sa pagiging Kristiyano, hindi ka lang dapat nandun lang sa tahanan mo, sabihin Kristiyano ka. Hindi ka lang dapat pagkatapos sa pinagpala ka ng Diyos, pinagaling ang iyong karamdaman, minamahal, tinugon ng Diyos sa mga prayers mo, pinago ka ng mahal na Panginoon, hindi ka lang dapat nandun sa tahanan. Bagkos, dapat ipinamamahagi mo ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Faith without work is dead. Kung ikaw minamahal na kontento na ikaw lang ang ligtas, your faith is not working. Pero kapag ikaw po ay hindi na kontento na ikaw lang ang ligtas at ipinapangaral mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon, you have a working faith. Ibig sabihin, hindi ka makasarili. Dahil kung makasarili ka, gusto mo ikaw lang ang makarangas ng biyaya po ng Diyos. Ang ating mga pastor, minamahal, iniwan ang kayamanan, iniwan ang politika, minamahal. From riches to rags. Sila po'y nabuhay ng napakasimpleng pamumuhay. Iniwan ang kayamanan. Nag-ayuno, nagkrusada, humayo ng humayo, mula sa isang napakalit na bilang ng kapatiran. Ngayon sa ating kapanuhunan, millions, hindi lang sa Pilipinas,
maging sa buong mundo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, man. Everybody say, praise the Lord. Bakit nangyari yun? Because they are not selfish. Hindi lang silang dapat maligtas, kundi marami pang mga kaluluwa ang dapat iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung 3,000 believers, minamahal. Pagkatapos na marinig nila ang Word of God na may kapangyarihan, tinanggap ang mahal na Panginoon bilang kanilang sariling tagapagligtas. Nagpabautismo sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Pagkatapos po noon, minamahal, hindi sila nakontentong sumampalataya lang sila sa Diyos. Ang ginawa nila dahil gusto nilang mapibilis ang Ebanghelyo, nakipagkaisa sila sa gawain ng Diyos. Sila nakipagkaisa, minamahal, sa anumang proyekto ng gawain ng mahal na Panginoon, anumang programa sa pagkukusada. At dahil dito, ang sabi ng Biblia, araw-araw ang idaragdag ng Diyos ay kaluluwa lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, this coming week, minamahal tayo po ay magkakaroon ng ating anniversary crusade sa Dakulang Agoo, Lawon. Minamahal, tayo ba'y pupunta? Ulitin ko. Tayo ba'y pupunta? Ulitin natin ulit. Tayo ba'y pupunta? Ulitin natin minsan pa. Tayo ba ay pupunta? Okay. Witness po natin ang mahal na Panginoon na kayo nga ay pupunta. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, man. Everybody say, praise the Lord. Ayan. Dahil wala po tayong gawain dito. Kaya dapat pumunta po kayo. Amen po ba, mga mahal? Makasabi ng iba, Brad, doon ako sa tahanan ko. Magpe-pray na lang ako. Mga mahal, prayer po yon. It is not a fellowship. Kailangan ng Kristiyano may pagkipagkaisa sa bawat isa. Pag-amen po ba tayo? Ngayon, sasabihin ng iba, bakit pa tayo susuporta roon? We are the mother church dito sa District 2. Di ba District 2 tayo, no? District 1 ba tayo? District 1 o 2? O sige, kung naman distrito man tayo, walang problema yon. Basta tayo ang pinaka-mother church dito. Sa part dito, papuntang Rosario. Kaya sabihin, yung Agoo tsaka Rosario, sila po ay mga anak ng San Fernando. Dahil nagkusada tayo doon. Ngayon, manamahal, tungkulin ng magulang, suportahan yung kanyang anak. Kahit yung anak ayaw sumuporta sa magulang, pero ang magulang, sayo sa gusto niya para patunayang mahal niya ang kanyang anak, so suportahan niya ang kanyang anak. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng nakaunawa magsabing, praise the Lord. Lahat ng dadalo sa gawain ng Diyos magsabing, amen. Ayan. Kumpirmado na kayo nga ay dadalo. Umulan, umaraw, dadalo. Okay, glory to God. Talagang kumpirmado talaga na tayo dadalo. Pero, naniniwala akong hindi uulan. Dahil makapangyarihan ng Diyos na kaya pong pigilin ang ulan, alang-alang po sa mga kaluluwang ililigtas ng mahal na Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Yung ating pagpunta sa banal na gawain ng Diyos, pakikibahagi na po natin yan sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Makapag-amen po ba tayo? Everybody say, praise the Lord! Pero siyempre, sa mga baguhan, hindi natin sila mapursige kung wala pa silang time, pero pwede nyo subukan. Pumunta kayo sa banal na gawain po ng Diyos sa krusada natin. Minamahal, makikita nyo kung paano po kikilos ang makapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Minamahal. Kaya nga po sabi ng Biblia, dahil sila po'y nakipagkaisa, minamahal yung kalapong
Pinasyal, hindi sila naginayang. Minamahal, sumuporta na sa gawain po ng Diyos. Sila po yung nag-aalay ng kalang pag-aayon. Nag-pray sila, minamahal. Para sa ano? Para sa mga kaluluwa. Hindi para sa kanilang sarili. Hindi po sila makasarili, minamahal. Bagkos, nais nila, minamahal, marami pang mga kaluluwa ang ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng iba, Brad, wala kaming pamasahe. Naniniwala ba kayo ang Diyos natin ay buhay? Naniniwala ba kayong God will provide? Ayan. Kung naniniwala po kayo, huwag kayong mag-alala sa pamasahe. God will provide. Mahina na yung email nyo. Lahat ng naniniwalang ang Diyos ay great provider, magsabing praise the Lord. Kapag wala kayong pamasahe, anong dapat paniwalahan nyo? God will provide. Humina huli. Minamahal. Kapag sinabi niyong wala, lalong mawawalan. Pero kapag sinabi niyong mayroon, ang wala, nagkakaroon. Amen? Kapag sinabi sa'yo, Brad, pupunta ka ba? Wala. Wala akong pamasahe. Lalong hindi ka magkakaroon ng pamasahe, manamal, dahil sinabi mo, wala kang pamasahe. Pero kapag sinabi mo, pupunta ka, by faith, magkakaroon ng pamasahe. Siyempre, narinig ng Diyos. Hindi kayo papaya ng mahal na Panginoon, bibigyan kanya ng pamasahe. Amen? Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ayan. Malaman yung kapatiran natin, malaman pumunta sa gawain po ng Diyos, nakabarong. Malaman sumakay ng Victory Liner, nakabarong. Ang sabi ng konduktor, maupo kayo, sir. Malapit na siya sa kanyang manamahal pupuntahan. Hindi pa siya nalalapitan ng konduktor. Sabi niya, pambihira naman itong konduktor na to. Bakit ako hindi ako nalapitan? Pero prayer niya, huwag siyang lapitan. Kasi nga, wala siyang pamasahe. Kumbaga saan iniisip lang niya, bakit hindi ako nalalapitan? Pero kung totoo siya, wala naman siyang pamasahe. Ngayon, manamahal, nung malapit na siya, nagpakita na siya doon, hindi pa siya nila manamahal, sinisingil. Hindi na ako sinisingil, baba na ako. Pagbaba niya, Sir, ingat po kayo. Akala po nila manamahal, siya po ay inspektor ng bus. Di ba? Bakit siya nakapunta sa gawain ng Diyos? Kasi mayroon siyang pananampalataya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, man. Everybody say, praise the Lord. Yung kapatiran, mahal pumunta sa gawain po ng Diyos. Wala siyang pamasahe. Sabi niya, mahal na Panginoon, pupunta ako sa gawain ng Diyos, wala akong pamasahe, pero bahala ka na. Nagpara siya ng bus. Sumakay siya ng bus. Naupo siya, minamahal. Pero nagpe-pray, mahal na Panginoon, wala talaga akong pamasahe. Minamahal, malapit na siya. Lumalapit na yung konduktor. Natatakot na siya. Kaya sabi niya, naku, patay tayo nito. Pero sabi niya, wala akong pamasahe, mahal na Panginoon. Sabi niya. Pero sabi po ng konduktor, ikaw bata, bakit nandiyan ka? Dapat tumabi ka. Yun pala, pinakita ng mahal na Panginoon sa konduktor, bata siya. Siyempre, kapag bata, walang pamasahe. Ayan. Ang tanong, gusto niyo ba maging bata? Mukhang bata. Amen? Pero, sabi nga ng Biblia, kailangan magkaroon ka ng pananampalatayang katulad ng bata. Kapag ang bata nag-release ng faith niya, walang magagawa ang magulang. Di ba? Sasabihin ng bata, ayan, pag sinabi ng magulang, huwag kang mag-alala, anak, kapag nag-graduate ka, ititreat kita sa Jollibee. Ayan. Kapag nag-graduate yun, mukhang wala ng peace of mind yung magulang. Bakit? Kinakailangan ilibre niya yung kanyang anak sa Jollibee. Kasi naniwala ng gusto ang bata sa kanyang magulang. Dapat ganun po ang pananampalataya natin sa Diyos.
may pananampalataya tayong hindi basta-basta nababali. Kasi alam natin, God will provide. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord! Makapag-amen po ba tayo, minamahal? Ayan, minamahal. Sa magitan ng ating pag-hallelujah, praise the Lord, minamahal, tansyahin natin yung ating pananampalataya. Okay, sabihin natin, sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord! Sinong mahina ang praise the Lord? Ibig sabihin, ganun kahina ang pananampalataya nyo. Kaya lakasan natin para yung ating pananampalataya, minamahal, ay palakihin ng Diyos. Amen? Pwede ba tayong pumalakpak sa mahal na Panginoon? Yung pinakamalakas, minamahal na palakpak sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Yeah. Mukhang pang 2 taon na natin dito yan. Praise the Lord. Ayan. Pero totoo siya, alam nyo, na naman kinakailangan talaga malakas ang natin. Yung ating praise the Lord. Kasi kapag tayo nagpa-praise the Lord, ang diablo, milya-milya ang takbo niya. Ayan. Pero kapag ikaw po ay, kapag mag-praise the Lord, praise the Lord. Ayan. Sasabihin sa'yo ng diablo, anong sinabi mo? Ayan. Lalapit sa tenga mo, anong sinabi mo? Pero kapag ang diablo nakarinig ng hallelujah, praise the Lord, inamahal, yung diablo, karipas ng takbo yan. Inamahal. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, man. Everybody say, praise the Lord! Puri ng mahal na Panginoon. Kaya nga, namahal, dito sa banal na gawain po ng Diyos, makikita niyo po, manamahal, grabing kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Kasi dito, ang pananampalataya ng ating mga pastor, hindi basta-basta matatawaran. Ang pananampalataya ng mga Kristiyano, hindi basta-basta natatawaran. Makapag-amen po ba tayo, manamahal? Hindi mo yan basta-basta, minamahal, matatawaran. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi masusukat yung pananampalataya ng Kristiyano. Bakit? Tingnan nyo, di ba? Saan ka, minamahal, pupunta? Ang gawain ay umaabot ng 5 oras, 6 oras, 8 oras, pero ang kapatiran nandyan sa banal na gawain ng Diyos. Noon tayo po ay nasa ating pananampalataya, 1 oras, minamahal, napakalaking burden na sa atin. Anong isabihin, napakalaking burden, inip na tayo. 1 oras pa lang. Pero, nang tayo po ay nasa banal na gawain ng mahal na Panginoon, ilang oras na tayo dito, manamahal. Pero tuwang-tuwa pa rin tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord! Bakit, manamahal? Sapagkat narito ang banal na presensya ng Diyos. Makapag-amen po ba tayo? Mga kapatiran natin sa Dakol ng Aringay, nagkaroon tayo ng 4-day crusade doon. Minamahal yung kapatiran. 4 days siya dumalo. May sakit. Inihika. Pagpasok nila sa banal na gawain po ng Diyos, nangilabot sila. Naramdaman nila yung presensya ng Panginoon. Dahil nangilabot, hinipo ng Diyos ang kabautismo. Pag-uwi, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapag-amen po ba tayo, manamahal? O kaya nga kapag nararamdaman yung presensya ng Diyos, dapat nagtataas po kayo ng kamay. Manamahal, kapag umaawat ang mga choir, nakita nyo umiiyak, dapat nagtataas tayo ng kamay. Pinapasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Dahil nagmumula dito ang presensya ng Diyos papunta sa lahat ng mga kapatiran. Kaya napakalaki po ang obligasyon ng ating mga choir members. Makapag-amen po ba tayo? Napakalaki ng inyong obligasyon na kinakailangan kapag kayo nandito sa pulpitong ito, na mahal, ang inyong desire, naisin, dapat nagmumula sa inyo ang pagbaba ng presensya ng Diyos. Dahil kapag nagmula dito ang pagkilos sa mahal na Panginoon, lahat po tayo, mararamdaman natin ang pagkilos ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, man. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang Diyos. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 21 up to 23,
and verse 32. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Efeso, Kabanata 4, ang talata 21 hanggang 23, talon tayo sa 32. At dito sa 21 hanggang 23, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Dito po sa 32, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Ang sabi po ng balakasulatan, manamahal, kung tumubo na yung pananampalataya natin sa Diyos at napakinggan na natin ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, namuhay na tayo sa tunay na pananampalataya ng Diyos. Dapat ipamuhay na natin yung tunay na pagbabago. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen po ba, manamahal? Yung kapatiran natin, namamarong kami na follow-up dyan sa regional. Tumatayo sa pulpito. Pero yung pala, nung ma-search namin, naninigarilyo pa. Hindi nagbibigay ng kanyang tithes and love offering. Bagamat pinag-pray, na mahal, kinuha na rin ng mahal na Panginoon. Can you imagine? Minamahal. Kaya sabi ng Biblia, ipamuhay mo yung salita po ng Diyos. Faith without work is dead. Kapag ang pananampalataya mo sa mahal na Panginoon hindi pa nag-work sa iyong buhay, hindi ka pa naging tunay na Kristiyano, matagal ka nang dumadalo, minamahal, mahirap po yan. Ibig sabihin, ang pananampalatayang nasa iyo, patuloy na namamatay. Pero kapag ikaw po'y laging dumadalo sa banal na gawain po ng Diyos, ang sabi nga ng Biblia, sabi nga ng isang pilosopong tao, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Amen. Ayan. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Maliban na lang kung ang bibilhin mo ay pulburon. Siyempre, kapag pulburon, ano yun eh, malambot yun eh. Oh. Siguro, naman sinasabi rito, yung katulad nung unang panahon na walang libatura, yung parang bato, na kapag pinukpok mo, masakit eh. Ayan. Ayan. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Oh. Kaya nga po sabi ng Biblia, lahat tayo, bilang Kristiyano, na mahal, magkaroon tayo ng tinatawag na compassion sa ating kapwa. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon, man. Everybody say, praise the Lord! Compassion. Anong ibig sabihin ng compassion? Nakita mo yung kapwa, minamahal na sa pagsubok, anong dapat gawin mo? You pray. Ang kapatiran mo na, lagi mo nakikita ang katabi mo, hindi na dumadalo. Puntahan mo, i-follow up mo, i-lay hands mo. Meron kang compassion. Na mahal, magpatawaran sa bawat isa. Dahil sabi ng Biblia, tayo rin ay may mga pagkukulang, pagkakasala, pinatawad din naman tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord! Naman, sinong walang kasalanan, taas ang kamay? Wala siguro magsabi walang kasalanan. Amen? Oh. Ibig sabihin, lahat tayo ay nagkakamali. Ngayon, bilang tao, maroon tayong tinatawag na, ano ba yun? Yung hindi mo nababantayan ang sarili mo, naging hindi pagpapala sa iba. Unguarded moments. Ito po yung mga kahinaan na hindi mo naman nababantayan, pero naging nangkatisuran sa iba. Kaya kung minsan nagkakaroon kayo ng problema. Ngayon, sabi ng Biblia, minamahal, magpatawaran. Kung paano pinatawad ka ng Diyos, patawarin mo rin ang iyong kapwa. Manamahal, dahil walang Kristiyano na punong-puno ng galit na pupunta sa langit. Naniniwala po ba kayo, manamahal? Everybody say, praise the Lord!
Kaya ang tanong, kung ngayon babalik ang Diyos at nasumpungan ka, hindi malinis ang iyong puso, di ba? Kung ang Diyos bababa mula sa langit ngayon at masumpungan ka, nandun ang pananampalatayang ipinunla ng Diyos sa puso mo, isang tiyak na bagay, wala kang dapat ipag-alala. Dahil ready for the rapture ka. Romans chapter 10, verse 11, last verse. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 11. Amen. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa Kanya ay nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Amen. Purihin ang malapay noon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody say, praise the Lord. Ulitin natin ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Basahin natin. Ang lahat. Ulitin natin, manamahal. Ang lahat na sa Kanya'y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. And ikaw yun, minamahal. Dahil may pananampalataya ka sa Diyos, hindi ka mapapahiya. Anytime dumating ang mahal na Panginoon, minamahal, minamahal, pwede mong itaas ang iyong ulo at sabihin mong worthy ka na maging anak ng Diyos. Para sa mga baguhan, magpatuloy po kayo, minamahal. Ang sabi ng Biblia, mayroon pong dalawang klase ng kagalingan, pagpapala, mayroong instant, mayroong gradual. Kung minsan gradual, kinakailangan dalo ka ng dalo para lubos kang pagpalain ng mahal na Panginoon. Tayo po lahat ay umawit. Sa ating dakilang Diyos. At bago tayo umawit siguro, kung tayo mayroong mga baguhan para dire-diretso na tayo, mapatanggapin natin ang sa mahal na Panginoon kung mayroon tayong baguhan. At maging sa ating pong minamahal na mga kababayan, kung kayo po ay umaantabay sa banal na gawain po ng Diyos ngayon, at napapanood niyo po ang banal na gawain po ng Diyos, napakalaga po ng kaligtasan. Sabi nga ng Biblia, kinakailangan makita ng Diyos na mayroon kang pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan ng Diyos maging tunay na anak ng Diyos. Kaya yun pala yung pagpapala. Kapag nagkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos, gagawin kang tunay na anak ng Diyos. Kaya pwede nyo pong sundin ang aking panalangin para sa mga baguhan. Sabihin nyo po makatangin ito. Mapagpalang Ama sa langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo ay pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa unang panalangin mo, Pastor, narito po ako isang taong makasalanan. Lubos po ko nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Magmula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap ita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Gawin po kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa katotohanan, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Namin kayo po manalangin, dakilang Diyos, ang balang sa matamis sa pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon. Alam po namin, ikaw po ang gumagawa ng paraan para sa lahat ng mga tinawag mo upang maglingkod sa iyo. Sa lahat ng mga kapanood at tinanggap ka nila bilang kalansarin sa tagapagligtas, patawarin mo sa pagkakasala, isulan po ka ng pangalan sa katang buhay, gawin niyo po silang tunay ng Kristiyano sa isip, sa salita, sa katotohanan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal sa banal na kasulatan, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa ating pong Holy Supper. Minamahal, ito po yung panahon na dapat maunawaan natin kung bakit napakalaga ang pagsalo natin sa banal na hapunan. Basahin ko na po para dire-diretso po tayo. Sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 26 hanggang 30. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon. Ito pala ay declaration na naniniwala kayo, sumasampalataya kayo, minamahal sa ginawang sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi rin ng banal na kasulatan, datapat siya sa atin ang taong kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ibig sabihin, i-search mo ang iyong sarili. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, dahil dito ay marami sa inyo ang mahihina at mga masakitin at hindi kakaunti ang nakatutulog. Kaya tingnan niyo po, minamahal, sabi ng Biblia, kapag hindi ka sumalit sa banal na hapunan,
hindi ka naman magiging kabahagi sa hirap ng mahal na Panginoon. Kaya, anong dapat mong gawin? Humingi ka ng tawad sa Diyos. Kung mayroon kang kasalanan sa mahal na Panginoon, ihingi mo ng tawad sa Diyos. At ang mahal na Panginoon ay mapagpatawad ng Diyos. Kung mayroon kang hindi pagkaunawaan sa iyong kapwa, humingi ka ng tawad sa iyong kapwa. At kung mayroon naman taong ihingi ng tawad sa iyo, na mahal, handa ka namang bigyan siya ng pagpapatawad. At sumali ka sa banal na hapunan. Para sa mga baguhan, kung kayo po hindi pa po nabotsmuhan, hindi pa po kayo makakasali po sa banal na hapunan. Pero kung kayo po nabotsmuhan na at mangako kayo na magpapabautismo kayo, pwede kayong sumali sa banal na hapunan. Kaya sa oras na manamahal, tayo pong lahat ay umawit. Itaas mo ko natin lahat ang ating mga kamay. Manamahal, sabihin mo natin, hallelujah, praise the Lord. Ipikit natin lang ating mga mata, sabihin natin, hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Umawit tayo. Awitin natin yung siya sa ating mga Jesus. Siya sa ating mga Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasagot, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Purihin natin. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habang minamahal tayo mo lahat ay magpapababa sa harapan ng ating labi ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ako sa kasalanan, ako'y hanguin mo. Lumalapit, di ba karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, yes, ang iyong habang ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Di ba karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hallelujah. Oh, lumalapit, hallelujah. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya
Minamahal tayo po lahat ay manalangin. Buksan natin ang ating mga puso sa pagsisisi. Nang katulad po ng ating napag-aralan, walang matuwid, walang kahit isa. Lahat po ay nagkamali, nagkakasala sa harapan po ng Diyos. Kung minsan nababantayan natin, kung minsan hindi. Dahil po yan sa tayo po ay makasalanan sa harapan po ng Diyos. Kaya sa mga oras ito, manamahal, buksan natin ang ating mga puso habang nakapikit ang ating mga mata. Search your heart. Tingnan niyo po ang inyong buhay. Ang inyong mga pagkukulang, manamahal. Ang ating mga pagkakasala. Ihingi natin ang tawad sa Diyos upang maging karapat-dapat tayo sumali sa banal na hapunan. Tayo po lahat ay manalangin. Manalangin po tayo sa mahal na Panginoon. Dakila't mapagpalang Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon. Sa unang panalangin at pagluhod ng iyong banal na propeta, Emperor Apostol, narito po ang aming mga kamay, nakataas. Tiklop ang aming mga tuhod, Panginoon. Nakikita mo po ang aming buhay, wala kaming may lihim, may tagos sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami. Abagan mo kami, Panginoon. Pakalinisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kami karapat-dapat sumali sa banal na hapunan, Panginoon. Pagpalain mo kami lahat, O Diyos, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Minamahal sa araw na ito, inaalala po natin ang masakripisyo ng ating dakilang Diyos. Patuloy kayo mag-hallelujah, praise the Lord. Hindi nyo po maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon kung hindi nyo bubuksan yung mga labi, manamahal. Gusto lang diablo, maging tahimik ka para hindi mo maramdaman ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, manamahal. Sabihin natin, hallelujah, praise the Lord. Magsumamo ka sa mahal na Panginoon, manamahal. Sa buhay Kristiyano, kailangan natin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Sa pagsali natin sa banal na hapunan, manamahal, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya man tayo pong lahat ay dumako sa ating pong Holy Supper. Manangkulin natin ang tinapay. Sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 24. At nang siya'y magpagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Ating kainin ng tinapay. Mag-hallelujah tayo, manamahal. Kunin natin ang katas ng ubas. Sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 25. At gayon din naman, hinawakan ng sarong katapos sa makahapon ang sinasabi. Ang sarong ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Ating inumin ang katas ng ubas. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Uyan ang pag-ibig ng ating
natin ang mahal na Panginoon. Yes, Jesus. Oh God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, siya'y namatay upang tayo'y matubos. Oh, yan ang katawang. Hallelujah, hallelujah. At ang dugong tumigis para sa aking kaligtasan. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sabihin mo natin, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. God, Lord, God. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga prayer requests para sa ating mga personal na pangailangan. Manalangin po tayo, patuloy po tayo makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Minamahal para sa ating mga personal na mga pangailangan sa mahal na Panginoon. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Diyos, ang banal sa matamis sa pangalan pinakamamahal na Panginoon. Sa unang panalangin at pagluhod ng iyong banal na propeta at panamang pastor. Sa lahat po ng mga kapatirang narito, alam mo po ang kanilang mga pangailangan, mahal na Panginoon. Lahat ng mga karamdaman, lubos mo po ang pagilingin. Ang kanilang mga karamdaman, kung meron sila mga problema, lutasin mo ang kanilang mga problema. Kung sila po nasa gitna ng mga pagsubok, mahal na Panginoon, panghawakan mo sila. Kung nanginang kalampalataya, palakasin mo sila. At palahin mo kami lahat, mahal na Panginoon. Turuan mo kami maglingkod sa iyo. Pahalagaan po namin ang mga kaligtasan, lalo tigil sa mga baguhang narito. Panitilihin mo po ang pagnalain sila po ay makapaglingkod, makapagpatuloy sa paglingkod sa iyo. Pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon, sa araw na ito, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Inamalipato natin kalawang kamay sa parte ng katawan. Saan nandiyan kalamdaman yung kanang kamay, ipatong po sa ating mga ulo bilang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Huwag pinasa pagsubok, dalawang kamay itaas. Isipin natin ating mga pastor, kasama natin nag-pray para sa ating mga pangailangan. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Manamahal, hallelujah. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, ang banal sa matamis sa pangalan pinakamamahal na Panginoon. Sa unang panalangin ng pastor, kayo po sama-sama na lang palataya at tayo pong sinasaway. Di mo mang karamdaman, di mo ng cancer, ng leukemia, ng diabetes, sa mga karamdaman, lumayas kayo sa makapangyang pangalan sa mga problema, pagsupang hina, palupay-pay, panlanig, anumang gawa ng Diablo. Lumayas ka sa mga anak ng Diyos. Be blessed, be healed in Jesus' name. Be strong in the Lord, Palm's might. In Jesus' name we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Minamahal tayo po lahat, tumayo. At sumigaw 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Sabay lundag, may pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. At salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang mga salita. At sa kanya pong patuloy na pagkilos ng kalagitnaan ng kalwalatihan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo, manamahal. Tayo po ay kukuha ng ating pong special monthly offering. At lahat po ba tayo nakikinig, manamahal? Pakinggan niyo po muna yung aking announcement para sa ating special offering. Minamahal, katulad po ng aking pong naibanggit nung nakalipas sa mga araw na maroon po tayong plano na magbibigay po tayo ng konting mayuwi para doon sa mga baguhan dadalo at mababautismuhan para sa ating banal na kusada. At sa katunayan po, maroon na pong kapatiran dyan, namahal, nagbigay ng 2 bigas, 25 kilos, maroon pang nagbigay po ng cash, 2,000. 2, bali 4 na kapatiran po yon. At yung pong ating malilikom, minamahal, kung yan ay cash,
bibili tayo ng mga grocery. At nakikinig po ba tayo, minamahal? At dito po muna kayo para mapakinggan niyo po yung announcement natin. Hindi po tapos yung gawain natin, minamahal. Makapag-amen po ba tayo? Everybody say, praise the Lord. Ayan. Purihin ang mahal na Panginoon. Ngayon po, minamahal, imbis na kukuha po tayo ng ating monthly offering, na ito po ay nilalaan po natin para sa ating pondo. Kukuha po tayo ngayon lang gagamitin natin para madagdagan po natin yung ating pong mga nilikom na pinansyal para makapagbigay tayo sa mga baguhan. Ang ibig po sabihin nito, minamahal, halimbawa, kapag may baguhan na dumalo, nabautismuhan, ng pag-uwi nila, minamahal, pabitbitin natin ng konting mga, halimbawa, kung meron tayong naliko na bigas, ayan, padadalahan natin ng bigas para sila po'y may encourage na bumalik. Dahil, siyempre, kapag sila po'y nakadalo at nagkaroon sila ng ganon, susunod yan, magdadala po yan. Lang po mamahal sa buhay para makadalo. Ang unang purpose nila ay para lang doon sa matatanggap nila. Pero habang nandun naman sila, ahayuan natin sila at babautismuhan natin sila. Iba pong strategy ang gagawin natin at subukan po natin, minamahal, at bilang pagsuporta na rin po ninyo sa banal na gawain po ng Diyos. Dahil sa dako ng Agoo, halos lahat po ng mga gastusin doon ay na-shoulder na po ng kapatiran. Kaya ngayon po bilang pakikibahagi natin sa kanila, mga kapatid, ito naman po yung gagawin natin. Itong pagkuha natin ng ganito, hindi lang po San Fernando, maging sa Agoo at Rosario din. Kaya lahat po ng malilikom natin, na mahal, siyempre financial po yan, ibibilitan natin ng mga groceries. At hahatiin natin yan, i-repack natin yan, ibigay natin sa mga baguhan. Kaya ngayon po, marong pong box po rito, for the meantime po, ito po ay hindi natin sasama sa pondo natin. Ito po ay iano natin para makabili po ng pangdagdag para doon sa nalikom po natin ng tigka 25 kilos at 2,000 na binigay po ng kapatiran bilang kalapong suporta sa ating pong proyekto. At loobin ng malapay noon, nawa ito po ay gamitin ng Diyos para sa mga kaluluwa. Kayong po mga gustong magkaloob, na mahal, pwede po kayo maglinya dito. Dahil ito po ay kusang loob, hindi po sa pilitan nito. Na mahal, tayo po lahat ay manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Narito po ating beloved Brother Norman Esperos para sa ating pong mahal, panalangin sa special monthly offering natin na ito po ay ating pong gagamitin para sa ating pong suporta sa banal na krusada ng Diyos. Manalangin po tayo. Amen. God bless you po sa ating beloved Preacher Joel Sikat. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po'y manalangin po sa ating pinakamamalapay sa ating pong pagkakaloob ng monthly special offering upang pagpalain po natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Upo na kayo at mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihan pangalan mo, ang pinakamamahal na Jesus, at dalangin at pagload po ng aming minamahal. Iginagalang na Pastor with Estrada Almeida, Malapeno, narito po ang iyong mga anak sa kanilang pagkakaloob ng kanilang monthly special offering, Malapenoon. Pagpalain mo po, dakilang Diyos ang bawat isa, anuman po kanilang mga tinatangkilik na mga pagkakitaan, negosyo, trabaho. Pagpalain mo pagbasbasan, malapin ibalik na pakalipong beses sa mga pagpapala o Diyos na nagmumula po sa iyo, Malapanginoon, maging sa aming mga minamahal kapatiran na nais magkaloob, ngunit dahil po sa kawalan, Malapanginoon, pagpalain mo din po sila, Malapin, upang sa susunod sila po'y makabahagi po sa bagay na ito, Malapinoon, maging sa aming minamahal kapatiran na nag-alinlangan. Ipaunawa mo po, Malapinoon, na ang pagbibigay siya pong susi ng pagpapala. Pagpalain mo po kami lahat, dakilang Diyos, ito pong aming samot panalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Imposible sa ating Diyos, kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos.
ating Diyos. Praise the Lord at purihin po mga Panginoon. God bless you po, manamahal. At yung mga kapatiran natin na gusto pa rin pong magkaloob, kasi kanina maroon din po nagbigay pala ng noodles na may kasamang bigas. Ngayon, kung sakaling ayaw nyo po magbigay ng cash at gusto nyo po grocery na lang, pwede po yon. Halimbawa, kaya nyo bumili ng mga noodles na mumurahin lang, manamahal, yan po, pwede kayong bumili ng halimbawa, isang karton dahil medyo mas mura kapag pangmaramihan, makakamura tayo noon. O kaya, kape. O kaya, minamahal, yung basta na pwede natin may padala sa baguhan. Pero, wag po yung pangmalakihan. Ibig sabihin yung pangmalaitan na gano'n para pwede nating ihiwa-hiwalay. Halimbawa, toothpaste. Yan, toothpaste, wag kayong bibili ng yung naka-ano ganyan, no? Yung, ano man tawag, naka-tube. O, bili kayo nung pwede na nahati siya. Para yung po yung natin, ngayon, manamahal, hanggang first day crusade po. Ibig sabihin, namahal, basta magkaroon po kayo, kung gusto nyo magdala kahit sa first day crusade, pwede po yun. Ngayon, magkakaroon tayo ng inventory, at para malaman nyo po kung sino po nagbigay. Sa bagay, may mga listahan naman po tayo, kung sino po ang nagkaloob, at kung ano po yung ating may bibigay. Kung marami tayo makukolekta, ang namahal, i-distribute natin yun for 3 days. Pero, reminder ko lang po, minamahal, na ito po mga ibibigay natin, exclusive lang po ito para sa mga baguhan na dadalo sa krusada. Makapag-amen po ba tayo, minamahal? Kaya, mga kapatid, baka kayo po ay maglinya rin. Hindi po. Kaya po tayo naglilikom lang ganito para po sa mga baguhan na dadalo, mga kapatid, para sila po ay ma-encourage na dumalo, minamahal, para muli silang dadalo. At siyempre, manamahal, kapag nalaman po ng iba na maroon palang ganon, mag-aakay pa sila ng iba. Kaya di tayo mahihirapang humayo, pero sasamantalahin natin yon na habang sila po ay nasa gawain, sineshare na natin sila at babutismuhan natin. Para pag-uwi nila, minamahal, pinagpala na sila sa spiritual, na pinagpala pa sila ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mahal, yung po kaya po ninyo. Mahal, hanggang first day crusade po natin, pwede nyo pong dalhin yun. O kaya dito sa pastoral house, anytime. Kapatid na kayo po magkaroon, o hindi po kayo ng mahal na Panginoon, pinagpala kayo ng Diyos. Pwede kayong pumunta rito, iipunin natin lahat yan. Hindi po natin gagamitin yan, kasi yan ay para sa mga baguhang ililigtas sa mahal na Panginoon. Sa katunayan po, mga kapatid, ito pong bagay na gagawin natin, manamahal, ay ginawa na po sa ibang associations. Yung mga nagkukursada, ginawa nila ito at nakita po nila na napakarami po dumalo. Mga kapatid, ang tumanggap sa mahal na Panginoon, pinagpala po yung mga kursada dahil sa ganito pong estratehiya na gagawin natin. Manamahal sa pag-aakay po ng mga kaluluwa. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At manamahal, inform ko lang po kayo, mga kapatid, yung pong second day crusade, manamahal, yung Sabado po, manamahal, doon lang po talaga magpapakain, maging sa mga kapatiran. Pero yung first day at saka third day crusade, manamahal, wala pong special na breaking para sa mga kapatiran na dadalo. Ano po? Siguro ang bibigyan lang natin yung mga bisita natin from different associations, mga kapatiran. Kaya kung sakali pong hindi po kayo mabibigyan ng pagkain itong first day at saka third day, wala po talagang na-prepare. Kasi medyo marami na po yung gastusin ng ating mga kapatiran dyan sa dako ng Agoo. Kaya kung sakali po Friday at saka Sunday, kung kayo po idadalo, maganda po siguro magdala na kayo ng baon ninyo. Para kung sakali man, pagkatapos ng gawain, pwede na kayong karakadaka umuwi. Pero yung Sabado po, mayroon silang ihahanda ron. Generally for the brethren na dadalo. Yun po yung pinaghandaan nila. Pero kung gusto naman ninyo na mag-shoulder kayo ng isang araw, pwede rin yun. Alang-alang sa kapatiran. Siguro yung target natin na tao ay abot ng 700 to 1,000 na tao ang pakakainin natin sa isang araw. Ayan, kaya medyo malaki talagang budget. Kaya po, pinapaunawa ko na po sa inyo. Amen po ba, mga mahal?
Lahat ng gusto umuwi, magsabing praise the Lord. Ayan, gusto nyo lang umuwi. Pero huwag po kayong uwi kasi pagkatapos po nitong closing prayer natin, magkakaroon po tayo ng video greetings, birthday greetings para sa mga pastor. Kasi wala na po tayong panahon na gumawa. Ayan. Pagkatapos po ng ating video greetings, may practice po yung adults choir para sa kalang aawitin sa crusade at yung mga children's choir. Kaya huwag po kayong a-absent dahil hindi po kayo makaawit sa krusada. Kahit ano po, kinakailangan kayo po ay nakapag-practice. At palakpakan po muna natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag niyo pong kalimutan choir members at saka brethren na mga pwede tayo dito. After po natin closing prayer, diretso na po natin. Aawit lang po tayo ng happy birthday. Then magsasalita po tayo ng konti. Magsasalita po ang ibang lingkod. Then i-record po natin yon, ipapasa po natin sa main church. Para kapag sa birthday po natin mga pastor, ipi-play po yon. Sampu ng lahat ng mga associations na magpapadala ng kanilang birthday greetings. Bagamat malayo po yung birthday greetings, pero kasi kukulangin na po tayo sa oras at marami na tayong activities, baka po hindi may pasa. Dahil June 20 po ang pinaka-deadline, dahil gagawin pa po yun Gagawin pa po video greetings yan. Pagsasamahin pa po yun, kaya kailangan nila ng time para ayusin po yun. Wala na po tayong time. Kaya gayon na lang po yung time natin para makagawa po tayo ng ating video greetings. Kaya yung ating mga kapatid, mga choir members, huwag muna kayo magbihis. Pagkatapos mo nito, ay dito muna tayo, aawit muna tayo, at babatiin natin ating mga pastor para sa kanya pong kaarawan, inamahal this coming June 28. At minamahal para sa mga kapatiran, wala po tayong gawain ng Wednesday at saka Friday. Ang ating midweek service ay gagawin po nating Tuesday, 1 to 5 p.m. Yung ating midweek service ay Tuesday, 1 to 5 p.m. Yung Wednesday, general practice po ng mga choir members. Dahil diyan po pupunta at darating yung mga magtuturo at mga kailangan natin para sa ating Then, Thursday, yan po ang ating pong general preparation. Yun po yung araw ng ating pagbubuhat. Kaya sa araw po ng Thursday, yung mga kapatiran natin na available na pwedeng tumulong, pwede kayong pumunta sa pastoral house para sa ating pagbubuhat. At sa Friday naman po, yun po yung ating first day crusade, Saturday, second day crusade, at saka third day na po yung Sunday. Kaya yan po, ngayon po yung ating pong venue, minamahal, ay doon po tayo sa Don Eufemio F. Elgel Memorial National High School sa dako ng Agoo. At paano po makapunta roon? Kung kayo po ay sasakay ng minibus, minamahal, doon po sa Agoo, sabihin nyo, bababa po kayo sa Adesa. Yung po, mga kapatid, yung pong Adesa doon, malaking building po yun. Siguro mga hanggang 4th floor na tayo, pinakamalaking building po ron. Tapos yung harap po noon ay Shell. Kaisa-isang Shell po ng Agoo, doon po kayo bumaba. Sa bagay, pwede nyo na sabihin sa bus, sa Shell. Tapos doon po sa Shell, maroon po kayo makikitang gate po roon, papunta po yun sa loob ng eskwelahan. Napakalaking eskwelahan po yan, nakatulad po ng La Union High School. Yun lang po yung entrance at exit po nila. Kaya yun po yung ating pong direction. Kung sakali man na kayo po ay maliligaw, mahal, pwede kayong magtanong sa atin. Kakilala niyo po na nakakalam po ng lugar, doon po sa Agoo. Yung ating gawain sa June 7 at 8, yung ating umpisa po ng gawain doon ay 11 a.m. At sa araw ng po ng June 9 o araw ng Sunday ay 9 a.m. po yung ating start. Yan po yung ating mabalal na gawain. Inuulit ko po, inamahal, may practice po after ng ating closing prayer, yung ating mga adults choir. Huwag kayong magmamadaling umuwi. At mga children's choir. Pero pagkatapos po nating closing prayer, babati muna tayo. Yung ating midweek is Tuesday. Wala po muna tayo ng overnight. Dahil 3 days crusade po yung ating gagawin. At general sounding is Monday. Bukas po. General sounding po natin ay Monday, bukas. Ayan po ang general sounding natin. Ibig sabihin ng general sounding, ito na po yung pinakahuling sounding natin. Kaya yung po ating mga kapatiran na gusto pong sumali sa ating general sounding, pwede kayong pumunta bukas. Maaga po kayo
para kayo po makasama sa ating Ponderal Sounding. At tayo pong lahat ay tumayo. At kung kayo po may makatalungan po patungkol sa bagay na ito, huwag po kayong mag-alinlangan na lumapit po sa Sisters Information o maging sa inyong abang lingkod. Para sa inyo po mga katalungan. Tayo po muna ay tumayo at manalangin po tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na mahal. At ang Diyos na po ang balang mag-control ng ating panahon. Makapag-amen po ba tayo na mahal? Huwag niyong titignan po yung panahon dahil ang panahon, kontrolado po ng Diyos yan. Kaya ipanalangin natin na huwag pong uulan para bago tayo makauwi, nakapag-practice na tayo at magawa na natin ang kalooban ng Diyos. Nato ba ating beloved engineer? Brother Michael Kamat para sa ating closing prayer. Yeah, praise the Lord. God bless po sa beloved preacher, beloved Brother Joel Sikat. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po manalangin sa ating pagkatapos mga minamahal. Kapadakilan po alam ng Ama, Diyos sa mga Panginoon sa lahat, sa panabis sa mga Panginoon pinakamamahal pa yung Jesus, sa pagluhod ng kinagalan na mahal na Pastor Willie Estrada Almeda, minsan pamalapay ng Jesus, kaya po nagpupuri at nagpapasalamat malapay noon sa matagumpay ng malagawain sa araw nito, malapay noon, salamat po, malapay noon sa paglangis po ang bawat yung malagawain mula sa bisang sa matapos, malapay noon mula sa mga pag-awitan ng mga makalangit na awitin, sa mga joyful songs, solemn songs, sa mabuhay batuon ng mga pinagpalang kapatiran, maging sa pag-awitan ng mga beloved choir, na siyang duluyan ng Banal Espiritu sa aming kalagitnaan, malapay salamat po, malapay ng Jesus, maging sa pagbibigay na siyang susi na pagpapala, malapay noon at sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng kaligtas na namin napakinggan sa araw nito, malapay noon na nagsalbi namin kalakas sa aming patuloy na paglilikod sa iyo, malapay ng Jesus, at aming dalayan, malapay noon sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, pag-ingatan mabuti sa amin, malapay noon, ikaw pamulo sa aming daraanan, malapay noon, layo mo po kami sa disgrasya at kapahamakan, malapay noon, malapay noon Jesus, ikaw po magpubay ng pamasahe at masasakyan ng bawat sa amin, malapay noon, at aming dalayan, malapay noon, alisin mo po, malapay noon, masamang panahon, malapay noon, bakit yung mga miligtas sa amin kanya-kanya tahanan, malapay noon na pagpuri palangin, mga busong trono ng besta kalangitan, sa udalan po namin ginagalan na mahala pa sa Diyos, sa mga pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, at God bless po mga mahal. We love you in the Lord, but others Jesus loves us more. Purihin ang malapay noon. Yung mga gusto magpalayan, sumapit na lang po kayo.